nung naswindle sila, sindikato pala yon na pumunta ng Zamboanga, ang daming naswindle. Nawala sa amin siguro mga 2 million yata. And now, the banks are collecting na dahil iniipit na rin sila na mangolekta. Saan kami pupunta? Magpapakamatay na lang yata ako dito. Opinions expressed by guests on Shink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers. Viewers should perform with their own research. At this point, makakasama po natin ang isang Ipunari of the Week. Siya po ay taga San Juan, pero ngayon po ay nakatira rin sa Zamboanga. Tinagurian po siyang Mami Negosyo. Let us welcome si Ma'am Myrna Tang. Hi, Ma'am Myrna. Good morning po at good morning po sa mga nanonood, mga kaching, mga ka-Ipunaryo. Yes, oo, Mami Myrna. Si Mami Myrna, sinusundan ko yan sa TikTok. Imagine mo, nagti-TikTok siya at hindi siya sumasayaw doon. Okay, tell us naman yung journey mo. Ba't ka pumasok sa TikTok, di ba? Nung nag-retire po ako from business, na-inspire niyo po ako when I read your book, yung Till Death Do Us Part. That was the first book I bought a long time ago. Sabi ko, gusto ko rin magsulat ng libro. So, dahil wala naman akong ginagawa, wala akong mga apo dito, so what I started to do was to volunteer as a Go Negosyo mentor. And then, when I heard the stories of my mentees, I started to write the book nga. And dahil sa sobrang excitement, nagpaprint ako ng 1,000 books. Kala ko ganun kadali. Tsaka ko nalaman na when I started to talking to the bookstores, ang hirap pala, 5 dadalhin bawat ba. I was based in Zamboanga. Sabi ko, naku, hindi talaga feasible ito. Kaya may nag-advise sa akin na, why don't you just sell your books online? Sabing ganun. Tapos, i-promote mo sa YouTube. So, I started, that was 2017, and I started promoting my books sa YouTube. Kung nakadalawang video na ako, puro na lang yung libro ko ang pinag-uusapan, nakakahiya naman. So, I started talking about business. So, doon ako napunta just for selling my books. Nakabenta naman po ako ng mga libro ng ilan-ilan, pailan-ilan. Pero yung 1,000 na books sa maliit na kondo namin, parang naging problema siya na, ano ba tong mga librong to? Ang gulo-gulo dito, ang dumi-dumi na, and all of that. So, because of that, I started to, napunta na ako sa YouTube. Ang dami nang nagre-respond, ang dami nang sumusulat sa akin. And doon ko talaga nakita yung sabi ko, eto yung gusto kong gawin yung makatulong. So, started with selling books, but eventually, I just started giving away my books doon sa mga kumukuha sa akin na mag-speaking engagement. Okay. So that was how I started. And then from there was a friend, si JP Adena, na kaklase ko sa book writing. Sabi niya, Mami, yung video mo ilagay natin sa TikTok. Sabi niya, putulin ko. Sabi ko, wala na akong budget Libre lang, sige na, trial for 1 month. Okay. And he cut yung aking mga long teaching videos into that was 2023 na. Into yung talagang TikTok size. So, doon ako nag-umpisa sa TikTok. Actually, pinutol-putol lang yung aking long form na videos. Wow. Galing nga. Very educational. Pero yun nga, ngayon si Tita Myrna, marami pong natutulungan, lalo na sa larangan ng pag-uumpisa ng negosyo at kung nagpapatakbo kayo negosyo. Pero, gusto namin malaman din, Tita Myrna, kung nga yung background mo, di ba, yung family background mo, ikaw mismo, naman kamusta ang sitwasyon ng buhay? Okay ba o hindi okay? Ako, hindi po okay that time. No, my parents were both teachers na nag-decide na magnegosyo. Kaya dito ako pinanganak sa Manila, sunod-sunod yung kanilang efforts at doing business. And lahat po ng negosyo nila nababankrupt. And kaya at that time, hindi ko talaga feel na maging negosyante. Sabi ko, I'll never become a business Ilan taon owner. ka nun nung sila ay, I'm sorry to ask this, no? Ilan taon ka nun nung nakikita mong nahihirapan ng parents mo? Siguro all throughout, I just assumed it. Pero nung talagang kailangan na naming lumipat sa Zamboanga, I was 13. Oh. So ako yung crucial panganay. Yun, Yes. Crucial, Panganay ako sa apat kami magkakapatid. So I was 13. My mom had to go back to Zamboanga to work for my lolo kasi
wala na silang ipapakain sa amin dahil na-embargo na lahat ng mga machines ng printing press. So my father naman had to go with us into Zamboanga after 1 year para makapagturo siya. So dahil nakapagturo siya, libre kami sa aming school. Siyempre gusto nila private school. So that was how we were educated. Yung father ko was a teacher and libre lang ang aming pag-aaral. Pero yun nga, during that time, tita, kasi alam mo, the reason why I said na crucial yung age ng 13. Yes. Grade 6 to ano yan first year college yun yung turning point ng karamihan ng mga nakakausap ko is age 12 to 13, 12 to 14 years old. So ano naging impact sa iyo noon? Yun nga, nung dumaan kayo sa hirap na bankrupt kayo, tapos, I'm sure, tinatago ng parents nyo yun sa inyo, di ba? Yes. Pero naramdaman nyo. Nararamdaman namin. Sige nga, can you tell us? Kasi lahat, pati butil ng bawang, pag nagluluto, binibilang. Ganon. Kasi bakit kailangan daming bawang. Butil ng bawang pag nagluluto. Tapos yung sa school, yung aming palda, because that was the age that we were growing fast, di ba? So yung palda nagiging maiksi, tapos tinatapalan na lang ng another sheet of cloth, tapos iba yung kulay nung palda, iba yung kulay nung dinagdag. So nakakahiya. We were studying in a Chinese school, and our classmates were generally well off naman, 'di ba, ang mga Chinese. And here I was na parang okay, merong pagdating ng recess, hindi ako makakain sa kantin. So ang baon namin tsa, tapos meron akong isang pandesal na merong yung sandwich bread. Kaya ngayon ayokong kainin talaga yung sandwich bread kasi sawang-sawa ako doon. And then here comes our classmates. Bumababa sila, bumibili ng siopaw. Ang sarap-sarap ng amoy. Pero pinagtsatsagaan ko na lang yung aking pandesal dahil that's all we could afford. And I had only 2 dresses, 2 damit. And siyempre, we go to church one day, tapos next Sunday yun naman. Tapos next Sunday yun na namang first dress until finally I decided to stop going to church with my cousin. Sabi ko, hindi, busy ako, ganyan-ganyan. Pero actually, hiyang-hiya ako at that time na dadalawa lang yung aking dress. Wala pang ukay nun eh. Alam mo, tita, while you're narrating this story, yung relate ako sa canteen. I cannot even, yun nga, wala rin akong pera during that time, grade 6 ako. Naalala mo pa yung Yakult? Yes. 75 cents, I cannot even afford it. Right. Kaya ayaw kong pumunta doon kasi nainggit nga ako na mahirap talaga. Yeah. Tapos, ikaw naman damit. Ako sapatos. Sapatos. Oo, 2.5 years ang suot-suot ko na sapatos. Yung, naalala nyo pa ba yung Greg shoes? Yes. San Juan, di ba? So, super tibay nun. Ay, di ba? Ito yung pinakamatibay na sapatos sa balat ng lupa. Pero kahit pasagasaan mo daw sa pison, di masisira. Pero 2.5 years kong suot-suot yung tita. Tapos, naupod na yung swelas. Wala akong pang-repair. Butas na. I will cut a cardboard. Oh, wow. And shape it like a shoe sole. And then yun ang magiging sa ko. loob. Oo. So talagang, alam mo, yung kinikwento mo to, sobra akong relate. So, how were you able to, yun nga, ang hirap nun na, yung parang damit, yung mga maliliit na bagay. Yes. Pero malaking bagay yun sa Right. atin during that time. So, ano yung naging impact sa'yo at anong ginawa mo? So, wala namang magawa at that time. So, i-accept na lang, no? May parties, hindi ako nag-a-attend dahil wala nga akong isusuot. And I was just a loner there. That's also okay because I loved reading books. So, I spent my time reading a lot of books. So, yon. And when I was supposed to go to college, sabi ng father ko, take up commerce. Commerce pa ang tawag doon dati. No, take up commerce. I said, no, I don't want to. I want to teach. Kasi 3 years old pa lang ako, nasa heart ko na yung talagang pagtuturo. Gusto kong maging teacher. And that has always been my ambition. And my father said, hindi ka yayaman sa pagtuturo. Sabi ko, dahil nga yung mga mistakes nila, gusto nilang makorek sa akin. Ayoko, siguro talagang na-traumatize talaga ako when I hear yung mga stories ng business, tapos yung paghihirap namin. So sabi ko, ayoko, basta magtuturo ako. And that's why I took up education. I had a master's degree in math. Talagang
professor ang gusto kong maging. Professor ng math. Yun lang. No? But then I got married and my husband, who's an aeronautical engineer, pero ayaw din maging engineer dahil ang dream talaga niya ay maging negosyante. Bata pa siya. Yes, baliktad naman. Classmate ko siya sa high school. So, nagtrabaho kami dito sa Manila, nagtuturo ako siya, nagse-sales engineer, and after we got married and had our first baby, we decided na Manila is not the place na. Ang hirap kasi nung bitbit mo yung anak mo, kumakabit ka sa jeep, di ba? So, iniisip ko, kailangan magkukulang na yung sweldo ko at a certain point dahil padami yung kanyang kailangan sa milk as months go by. So, I started talking to kids. Sabi ko sa husband ko, kausapin mo nga yung auntie mo, benta tayo ng bigas dahil meron silang bigas. So, rice that time, ang rice, 1 sack na 50 kilos was 120. 120 pesos. Yes, 120 pesos. So, binebenta ko yon sa mga co-teachers ko. Magkano? Ng 150. 2 gives. So, nakita ko, sabi ko, 30 pesos per sack. Sa isang sako na mabenta ko, almost isang lata na ng Lactogen. Doon ko talaga, yun yung math ko. Lactogen, no? Oo, sabi ko, yun ang math ko. Kailangan makabenta ako ng 4, 5, Grabe. para ilang lata ng Lactogen yun. Kasi yun namang sweldo ko was enough already for us. So yun, that was how I started. Tapos sabi nung iba, ay ayaw namin ng bigas, gusto namin itlog. Yung iba sabi, oven toaster, pati ref. Grabe. Mga relo, kahit na So, meron nga akong isang co-teacher, sabi, eto na si walking department store, sabing ganon. Walking palengke, sabing ganon. Kasi bit ko mga itlog, mga kung ano. Ilang taong ka nun? I was my later 20s na. Yeah. Yabe. So, nagtuturo ako, in between break period, nandun ako nagbebenta. Yung buong Ateneo, pati from the Guardia to the Deans, binibentahan ko ng kung ano-ano. Would you say talaga na, yun nga, even not only this time, but during those times, naniniwala ka, tita, na kailangan talaga ng multiple sources of income? Yes, definitely. Bakit? Right. Kasi pag hindi na nagwo-work yung isa, meron kang fallback. Lalo na kung talagang you're responsible for the financials of your family, di ba? Hindi pwedeng biglang mawalan ka ng trabaho. Mabuti na lang sa teaching, at least hindi madaling magsara yung Ateneo. Malaking school yon. But then in other businesses, you don't know what can happen. Alam mo, relate ako. Grabe. Alam mo yung storya mo, hindi nalalayo. Kasi during the time, nag-artista rin ako from 87 to 94. Pero alam mo ba, kasi nag-start nga ako ng selling, 12 years old pa, nagbebenta na ako. Kaya hindi nawala yun. Kaya nung nag-artista ako, nagbebenta pa rin ako. Wow. Alam mo, during the time, kasi ang pinakaayaw ko naman, mga kaiponaryo, guys, sa shooting, yung maghintay. Kasi mag-iilaw, change location, 2 to 3 hours. Wow. So wala kayong gagawin. Parang, during the time, wala pang internet. Walang cellphone. Hindi. Wala pa rin cellphone. 87. Tama, 87. So, alam mo ginagawa natin? Wala. So, alam mo ginagawa ko? Nagbebenta ko. Yung sasakyan ko, meron akong, di ba, trunk. Nandun lahat, tapos binibentahan ko yung mga crew. Ganun din, hulugan. So, kaya nga, nung kinikwento nyo, talagang sobra. Kaya guys, kung kayo, nakikinig kayo, nanonood kayo, kung kayo nawawalan kayo ng pag-asa dahil nga wala kayong dapat gayahin natin si tita na maging madiskarte ka, maparaan ka. Alam mo guys, ito lang sabihin ko nyo, kung gusto, gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya mag-comment kayo sa comment section right now. Kung kayo nakikinig at nanonood ngayon, na anong ginagawa mo? Nagre-reklamo ka ba o gumagawa ka ng paraan? Now, going back. So, tita, right now, so nagbenta-benta ka. During that time, nakatulong naman yon. Yes. I'd like to emphasize pala that I started with zero capital. O paano? Dahil, laway lang. Pumunta ako sa antique, nag-ask ako, can you sell me yung bigas on consignment. Pumayag naman. Tapos, yung mga naghahanap ng relos, pumunta naman ako sa mga kaklase ko. Kasi mga kaklase ko that time, mga may-ari na sila ng mga tindahan, mga ganon. Sabi ko, may naghahanap ng relos. Pahiram naman yung 5 yan. So, I would borrow the 5 and then i-offer ko kung ano yung mapili. Soli ko yung 4 at yung isa,
sasabihin ko sa kanya, babayaran ko yan ng 15:30. So, okay lang. So, it's all ganun lang talaga until makaipon ako. Grabe. Alam mo, makakatawa talaga, no? Very, the word is serendipitous, no? Pero hindi ko naintindihan ano ibig sabihin nun, no? Alam mo, yun ang diskarte ko naman sa Hanes t-shirt. Tita. Guys, itong ginagawa ko. 25 pesos ang Hanes t-shirt na may print. Wala akong pera noon. So, pinipicturean ko. Kodak pa noon eh. Tapos, may flip chart ako sa mga friends. Wow. Anong gusto ng design? Magkano? 50 pesos. 50 So, pesos. pag umorder sila, humingi na ako ng 50% down payment para sure. Yes. So, pag bigay sa akin ng 25, tatakbo na ako Divisoria. Bibiling ko, tapos sisingilin ko yung another. Yun yung ginagawa. Wala rin akong puhunan. Walang puhunan. Grabe. Alam mo, this is really interesting. So, right now, paano nagbago at nakarecover ang buhay niyo at gumanda ang buhay niyo? So, sa kabebenta-benta ko ng kung ano-ano, merong isang co-teacher na si Paul Bernardo, sabi niya, wag mo kong bentahan yan. Ang kailangan ko ay diamond ring. Ganon. So, sige, hanap ako ng diamond ring. Nakakita naman ako. Nung nabentahan ko siya ng diamond ring, ganun din, no? Inutang ko rin sa mga kaklase ko. Tapos, nung nabentahan ko na siya ng diamond ring, the others naman started To ask for jewelry. Sabi ko, sige, jewelry. Aba, ang sarap pala ng magbenta ng jewelry. Wala na akong binibit-bit kasi na maliit na lang. Yan, nilalagay ko lang sa wallet ko. And it was easier. So, at saka malaking halaga. Matagal yung isang bentahan lang, medyo matagal na yung mangongolekta ka ng matagal-tagal na. Slowly, I shifted to jewelry na. And when I was earning enough, I resigned from my teaching. Kasi kumikita na eh. Yung Meron na jewelry rin ako business. jewelry and I also had suppliers na from Manila. So, okay na yon. Can you bring us back kung anong taon yun at magkano kinikita ng sweldo mo at saka magkano yung sa jewelry? Wow. Ang sweldo ko noon is 1,200 per month. Wow! Teacher, college, instructor ka na noon. Ang kinikita ko was already more than that at that time dahil nga sa jewelry. kabebenta ng jewelry. So, I also started to have agents na sell for me. Kasi nakaipon na ako, kumbaga may puhunan na rin ako ng konti. Buntis na ako noon for our second baby. Sabi ng husband ko, tumigil ka na dahil kailangan ka nang nasa bahay. Bakit? Sa mga bata? Sa mga bata. And at the same time, nag-start na rin siya ng business niya. Nakita namin sa egg business na, itlog. Pwede palang bumili sa Cebu at i-ship sa Zamboanga at i-supply yung buong Zamboanga Peninsula hanggang Tawi-Tawi. So, yun yung nakita niyang business and somebody needed to help him. Kumikita na? Kumikita na rin. So, yun yung naging business namin. Jewelry plus eggs at the same time. Wow. So, it was okay. It was doing well until one day. Sandali lang, pero bago tayo pumunta ng swindling na part, kasi maraming nakikinig at nanonood ngayon, tita, ang concern is this. Yun nga, paano ko transition? Kasi, di ba, when will I know na pwede na akong mag-resign sa work ko at saka pumunta na sa sideline ko? Paano mo nalaman? So, yun, first of all, kung yung kinikita mo ay mas sa business, sa sideline, ay mas malaki na sa sweldo. So, pwede ka nang mag-resign kasi kailangan mo na ng time. Ang labanan dyan, oras na eh. Yung oras mo nakatali sa trabaho, it's 8 hours a day. Puwera pa yung travel time. Samantalang yung oras na yon, kung i-devote mo yon sa iyong business na sideline pa lang, eto na yung kinikita, kaya niya ng tumbasan and more than pa sa sweldo. What if you devote more time, hindi ba? Mas lalaki yung business. Pero kailangan may consistency. Baka one time lang na ganun ang kita. How long yung, di ba, consistent na? Medyo matagal-tagal din yon. Siguro mga 1 year na gano'n, na consistent na. And nag-grow na yung business dahil nadadagdagan na yung clients. Nag-umpisa ka sa isang customer, naging 5, naging 7, and so on and so forth. So right now, let's go to the challenge. Ano yung challenge? Yeah, yung naging challenge was, I had about 10 agents at that time. Nung na-swindle sila, sindikato pala yon na pumunta ng Zamboanga, ang daming na-swindle. Halos lahat kaming jewelry dealers, pati yung isang bangko na tumatanggap ng sanla ng jewelry na swindle din. So, magkano nawala? Nawala sa amin siguro mga 2 million yata that time, yeah.
anong, Na utang. anong taon yun? That was in mga 80, towards going to 90 na. But still, the 2 million is worth Yes, that was 15 million probably now. right. It was really, really big. Kaya doon kami nagkautang-utang. Kasi utang yun eh. Nag-umpisa na yung utang. And one of the mistakes also at that time, no? Kasi akala mo kumikita ka na, nagpatayo pa kami ng bahay, which was a wrong decision talaga. So, inutang din namin. So, doble utang. Tapos, nung na-wipe out, yun ang naging problema. But we had to slowly, syempre, importante yung ating reputation dun sa supplier. Babayaran natin yun. Okay, before we talk about that, I want, guys, ingat-ingat kayo. Ingat-ingat talaga kayo sa mga pagpapautang na negosyo. Okay? Construction supply, school supplies, or let's say yung mga ganito. Diba? Pwede mo ba kaming ikwentuhan, diba? I'm sure pinadama kayo nun eh. When you say pinadama, nagbabayad ng umpisa. Yes, Kwento? yes. Yan ang pinaka magaling na pinaka-effective na swindling technique. Bibili ng isa, magbabayad, Cash. tapos cash. Pangalawa, pautangin mo, bayad pa rin siya. First bayad, second bayad. Tapos kukuha na naman. Tapos bayad na naman. Until eventually, marami na siyang nakuha, bigla na lang mawawala. Goodbye. Yan yung pattern, di ba, Coach, na yung mga nagsuswindle, ganun, patitikman ka muna ng masarap. Tapos, after a while, dahan-dahanin ka. So, yun. sa hirap na yun, tapos nagkasabay pa na bumili kayo ng bahay at nagpapatay ka ng bahay. So, tell us, how were you able to recover? Na-depressed ka ba noon during that time? Hindi ko alam kung depression yun or anything. Kasi hindi pa uso depression. Hindi pa uso yung depression. Parang, okay, eto na, paano na ngayon? Laban lang, ganun. Tapos, at that time, tama-tama, sabi ko nga, God is so good, na ang ginawa niya, yung aming isang kaibigan, nagbukas ng department store. Everything was either cash or layaway. Hawak namin yung alahas. Hindi pwedeng ibigay yung alahas. Natuto na kayo eh. Natuto kami, pero the tuition naman that we paid was so big. Diba? Tapos, after 2 months, we saw that it was okay. We opened another one in another department store. Nakakilala din namin. So, doon kami nag-recover, dahan-dahan. How long it took you na mabayaran lahat ng utang? Hindi namin nabayaran lahat because it was at that time, ito yung first mistake one of the mistakes I want to share also, no? Ganun pala ang jewelry business. You need to have 1 year supply para makabenta ka lang ng 1 month. So, ibig sabihin, tulog yung 11 months na alahas doon. Tapos, babalik yung customer, sasabihin sa'yo, yan na naman, wala bang bago? Yan. Nakita namin yung problema, naghanap kami ng ibang negosyo. So, we went into something else. Tapos, tama-tama, yung egg business then was not doing well anymore. Dahil yung aming sinusuplayan, nagdirekta. No. So, and in between, there were little businesses that I could not name anymore. But all in all, there were about 20 businesses na inumpisahan namin. Nag-fail kami, inumpisahan, nag-fail. Grabe. Ang lakas na loob namin mag-asawa. And one thing nice also, people trusted us na nagpapautang sila sa amin. We went into so many. One of them is we became licensee of the STI College. Dati training center pa lang yon that time in STI. Dahil sabi ko, walang computer school dito. Ay, mahilig ako sa computers. So, we put that up. May puhunan ka na noon o wala pa? Wala. Utang lang, no? Utang lang. But what was nice was 1 million ang dapat na puhunan. Okay. Lakas loob. So, kilala naman namin yung mga may-ari ng hardware. So, babayaran mo lang yung karpintero and all. Basta meron ka ng pwesto. Tapos, the franchise fee, the fee there was only 100,000 that time. So, yun lang, 100,000. Nung nagpupukpok na, yung mga ganun, may construction na, may streamers na sa labas, nag-e-enroll na yung mga tao. So, yung mismong in-enroll nila, yun yung naging pambayad. Wow. Yun ang naging operations. No? Tapos sabi namin, yan, okay to, hindi kailangan ng maraming stock. Wala kang ang stock doon kasi papasok na yung service, pera. Yes. Okay, so that problem with the school was getting students. Kasi pag hindi pumasok ng June, patay ka na. Next year ka na naman. Yan. So nakita na naman namin yun. So iba na naman, hanap na naman kami ibang business. So maraming maliliit na business in between until finally, sabi ng mga tao, franchise is good.
So that was 1997 na, fast forward na. But the jewelry store was still there. It was still there. And then we were growing it. Sabi namin, kailangan siguro marami-raming branch para mapaikot-ikot ang stock na kahit na pare-pareho lang. Hindi yun ang nakikita nila. So, nag-apply kami for franchise of Chowking. Okay. And that was under Robert Kwan pa that time, Yes. the old Chowking. And we were given the franchise. Wow. So, sabi na, paano na to? Wala tayong wala tayong pera. But we found out that the banks pala, pag merong alam nilang franchise, they will finance it 100%. Wow. As in, wala kami ni isang sentabo na nilabas. Oh. So, yon. So, sige, tayo ng Chowking. So, ganun. May utang palaki ng palaki yung utang namin at that time dahil nga sa mga mistakes. Pero when we went to Chowking, puro utang. Ang estimate nun was 7 million ang pagpapatayo ng isang Chowking. So, Tapos? that was the Asian financial crisis. Oh, no. Inabot kami ng price increase na umabot ng 12 million. From 7 naging 12. Dahil tumaas lahat ng mga Materyales. Tapos materyales. Tapos yung interest rate, remember that was the year that 40% ang interest rate natin per annum. Tumaas ng bigla. And now, the banks are collecting na dahil iniipit na rin sila na mangolekta. Saan kami pupunta? Magpapakamatay na lang yata ako dito. So, that was talagang nag-dip yung aming, because it was first time of Zamboanga to see Chowking. Hindi nila kilala yung brand. Oh. Ang break-even sales namin was 35,000 A day. We were only selling 25. So talagang lugi. But then you are tied down by yung nirentahan namin kontrata 10 taon. So talagang doon talaga lumobo yung aming utang. Yun ang talagang lowest point of my life na. 1997 hanggang 2000. 3 years. Araw-araw kang nalulugi. Oh, naka-recover ba yung Naka-recover nung kinuha na ni Jollibee si Chowking. Binili na ni Jollibee si Chowking eh. Oh. So that was when things started to change na. Kasi iba yung paghawak ng Jollibee. Oh. Yeah. Naging profitable na yun, Chowking. Slowly naging profitable. Nung kumita na, nagpatayo kami ng another Chowking bago mag 10 years kasi kumikita na eh. Ah, okay. Oo. So we had a second Chowking branch, but after 1.5 years, nagkaroon ng nalagyan ng bomba yung pension house sa taas. Na bomba. So, goodbye. Yun na naman, utang na naman kami. And finally, we decided na ang laki ng investment ng isang Chowking store. Ayaw na namin, sabi namin sa mga anak namin, hawakan nyo na lang yung mga businesses. But the kids said, ayaw namin nung Chowking. Siguro na-traumatize sila. Dahil nung high school sila hanggang college, pag walang pasok, nandun sila sa Chowking, nagkakahera, nagbabantay, nagmamap, kung ano-anong ginagawa. 24-hour store yun. So sabi nila, ayaw namin, nakakapagod yan. So binenta niya na? So we sold it back to Chowking. Pero kumita na, I'm sure, nung binayback, mas malaki. Hindi naman mas malaki, pero na-recover namin yung part ng aming na-invest. Pero sometimes, you have to sell some businesses because we saw na, ito yung lesson din, another lesson, is kung marami kang business, tulad nung tinuro mo kanina, doon sa nagtanong, you need to put up systems. You need to have people. Kung tatlo yung negosyo mo na iba-iba, tatlong set of people, tatlong set of systems, ang hirap nun, ang hirap ibalanse. Tama. Samantalang kung iisa lang, focus ka. You can go narrow and deep. Tama. So my advice is for business owners now, if there's any lesson that I'd like to share is focus on one, ayusin niya ng mabuti, tapos multiply it all over the Philippines. That's where the money is. Tama. Diba? Kaysa yung may hardware ka, meron kang chicken wings, meron kang beauty parlor, ang gulo-gulo nun. Dati yun. Yan ang dati. Pero marami pa rin gustong ganun kasi gusto nilang ipagyabang na marami silang negosyo. Hindi. Marami silang sakit ng ulo. Hindi na lang nila alam yun. That's so true. So, tita, alam mo, really, your story is so amazing right now. So, you're retired and right now, yung passion mo is really into teaching. Hindi pa rin nawala ang magiging guro, di ba? Ngayon, online na. Yes, I'm so happy. I'm really living my dream now. Wow. Dahil, ang dami kong natutulungan, tapos madaming nag-feedback na
na-inspire sila, na-apply nila. Yung pag lumapit sila sa akin, nagpapa-selfie, sabi ko, ano yung kasi dami daw nilang natutunan. So pag tinanong ko, tinatanong ko talaga, ano yung natutunan mo? And they could tell me what they learned. That is, oxygen for me. Yeah. Anong maipapayo mo naman sa mga taong gustong magnegosyo na medyo nasa twilight zone na pang-retire na? What can you tell them? Ay, mahirap na, no? So ako, I would rather, my advice is really to start business as early as possible. Kahit na magtumbling-tumbling ka, kaya mo pa physically. Pero kung mga 50, 55, ang hirap nun because business is a skill. Hindi mo siya makukuha bigla na successful ka kaagad. May pagdadaanan ka, hindi ba? So, magta-trial and error ka, magkakamali ka, kahit na may mentor ka pa. O, kahit na you have the best mentor, meron pa ring intricacies yung mga special lessons na dapat na matutunan, na maliliit. So, kuminsan, di ka nga makikinig sa mentor mo dahil meron kang mga ibang ideas. Oo, kaya talagang kailangan mong matutunan. Now, if you start business, sasabihin mo, mag-start ako ng business when I'm 55, 60. Andyan na yung high blood pressure, andyan na yung mga maintenance, hindi na natin kaya yung stress. Mahirap na. So, umpisan habang maaga. Paano na kung medyo late na nga? Anong pwedeng gawin? Kung medyo late na, pwede nyo gawin yung ginagawa ko. Ano yung inyong specialization? Yan. So, you can, madali na kasi ngayong mag-business online di ba? So, you can teach people, i-share ninyo yung inyong experience, become influencers, and then write books, madali lang magsulat ng libro, and share what you know para makakontribute kayo to the world. And the more contribution you can make, the more money you can earn without investing na yung inyong retirement fund. Huwag yung gagalawin yun. Diyos ko, kailangan natin. So, promote your business and social media pages. So, if you want to learn from me, all you need to do is to go to maminegosyo.com. maminegosyo.com, meron po akong starter kit, merong mga free videos doon where you can study how to learn, how to start or how to grow your business. So, panoorin nyo yan. Tapos may mga iba-iba pang resources. Tapos if you want more courses, nandoon din po sa maminegosyo.com. Maraming salamat na Mami Mir na really you're such an encouragement. I witnessed my parents nangungutang. Pag Pasko, yung nanay ko bibili sa second-hand store tapos irarap niya. Pumapasok ako noon minsan sa eskwela, walang baon. And I think yung pagkagipit sa pera ng mga magulang ko noon is part of the reason I became so hardworking in my life. Karen Davila is a multi-awarded broadcast journalist, a respected public affairs host, and a relentless advocate for truth and integrity. For over 2 decades, she has been a guiding voice in Philippine media, shedding light on critical issues, sparking meaningful conversations, and amplifying the voices of those who need to be heard. I remember, papunta sa UP, nakatayo ako sa bus noon and ang sikip-sikip ng bus. Sinabi ko, Lord, ayoko maging mahirap. It was an aha moment for me that I knew I just had to succeed. Money Masters with Chin Ki Tan.